nag-message sa akin kagabi? Ha? Bakit? Sabi mo kasi sa akin na nangangailangan ka. Hindi ako nanghihiram ng pera kahit kanino. Talaga ba? Pinadalhan ko pa naman yun. Paano na yan? Hi Dan, okay ka lang? Actually, hindi. Nahihiya ako sa mga taong naloko gamit ang pangalan ko. Guys, don't blame yourself. Victim ka rin. Thank you ah. Thankful pa rin akong may naniniwala pa rin sa akin kahit hindi ko kakilala. Sa panahong kailangan niya ng karamay, may isang taong nagpakitang tunay na kaibigan. Kaibigan nga ba? Rika! Pwede ba akong makilagin sa phone mo? May ipapasa lang ako saglit. Sure, best. No problems. Lagi ka lang dyan. Thank you ah. Hindi ko talaga alam anong gagawin kung wala ka. Minsan, sapat na ang isang pagkakataon para makuha ang lahat ng kailangan ng isang manloloko. Ang daming notifications na may bagong login. Siguro bug lang. Minsan, hindi natin pinapansin ang mga babala hanggang sa huli na ang lahat. Ikaw ba si Danny? Meron ka sa akin ng 3,000, di ba? Sabi mo nawawalan ka ng wallet habang nasa biyahe. Pinadalhan pa naman kita. Hindi po ako yun. Lock po yung account ko. Pero account mo yung kausap ko. May screenshot ako. Pasensya na po, hindi po talaga alam kung sinong gumawa nito eh. Babayaran ko na lang po. Sorry po. Hindi random ang pag-access sa account mo. May taong may login information sa account mo. Hindi maaari. Akala ko kapag umuwi ako may makikinig sa akin. Akala ko may maniniwala. Pero bago pa nila malaman ang katotohanan, hinusgahan na nila ako. Bakit ka pa uuwi? Wala akong sa anak ng scammer. Tay, biktima lang rin ako. Patawarin mo ako. Huwag ka na mag-aral. I'm ashamed of what you've done. Lumayas sa mamahay ko. Rika, may gusto akong itanong sa'yo. Bakit phone mo ang lumalabas sa security alerts ko? Ikaw lang ang pinagkatiwalaan kong paglagyan na ng account ko. Hindi ko maintindihan. Bakit nakayanan mong gawin yon? Pinagkatiwalaan kita. Tinuring kitang kaibigan. Uy, nabalitaan mo ba? Ang ano? Patay na daw si Danny. Ano nangyari? Na-stress daw siya dahil sa scam. Taga? Araw-araw kong sinisisi ang sarili ko. Hindi dahil ako ang gumawa ng kasalanan, kundi dahil pakiramdam ko ako ang may kasalanan sa lahat.
Unti-unti kong nawala ang tiwala sa sarili hanggang gusto ko na lang mawala sa paningin ng lahat. Hindi lang account ang ninakaw ng isang scam. Hinakaw din ito ang tiwala, kapayapaan ng isip, at minsan ang pag-asa ng isang tao. Sa social media, ang bawat desisyon ay may tunay na epekto sa totoong buhay. Kaya bago manloko, magpanggap o maniwala, isipin muna ang taong maaaring masaktan.